Maniniwala ka ba na sa gitna ng dagat na puno ng panganib, pinili ng mga pirata na manahimik at lumayo dahil lang sa nalaman nilang may isang barkong Pilipino na hindi nagdadala ng ginto o kayamanan kundi bigas para sa emedyayan nagugutom sa Gaza? At ang sumunod na nangyari ay nagpatuloy na bumigani sa mundo. Isang gabing madilim sa ibabaw ng Manila Bay. Ang tanging ilaw na nagbibigay ng kinang ay ang kulay kahel na sina mula sa isang lumang komersyal na daungan na sumasalamin ng mahaba sa tubig. Isang barkong pangkargamento na may katamtamang laki ang tahimik na nakadaong, tila isang anino lamang sa hamok, walang kapansin-pansing pangalan, walang anunsyo, walang marangyang seremonya ng paglulunsad. Ilang opisyal lamang at mga manggagawa ang nagbubuhat ng sako-sakong bigas sa barko ng may tiyak na ritmo at isang katahimikan na tila hindi karaniwan. Ang pangalan ng barkong iyon ay MV Laya. Ito ay isang lumang barko na nakaranas na ng hindi mabilang na hangin at alon ng dagat. May magalos at batik ngasin ang katawan nito, ngunit ang makina nito ay umugong pa rin ng buo. Tulad ng pusong isang taong hindi sumusuko, ang kapitan nito ay si Kapitan Marino Rafael Rafi Santos, isang lalaking nasa edad 50s. May balat na kayumanggi sa araw ng dagat at may mata na kalmado ngunit determinado. Nakatayo siya at pinagmamasdan ang bawat hilera nga sakong ang bigas na inaayos sa loop ng bodega hanggang sa mapuno ito ng mahigpit tila isang puting pader. Ilang tonelada na ang lahat, tanong niya nang hindi lumilingon. Halos kumpleto na ayon sa plano, Kapitan, sagot ng isang tripulante. Ang bigas, malakit, at pinayaman na pakaing bigas para sa mga bata ay naisaayos na sa kani-kanilang bodega. Tumango si Kapitan Santos ng bahadya bago tumingin sa dulong pier. Doon, may isang matandang babae na nakatayo, may hawak na mali na tela na bag. Unti-unti siyang lumapit, iniabot ang bag sa opisyal at sinabing, hindi ito marami, anak, pero sana ay isama ninyo. Sinabi ko na wala raw makain ang mabata doon. Nang buksan ang bag, ilang kilo lamang ng bigas ang laman nito, ngunit agad na napatahimik ang marami sa pier. Dahil alam ng lahat na hindi, ito basta-basta kargamento, ito ay pagdadala ng pag-asa. Walang direktang bumanggit ng salitang misyon, ngunit alam ng lahat na ang barkong ito ay patungo sa lugar na pinakmamasdan ng mundo ang Gaza. Ilang oras pagkatapos nito, nagsimulang kumalat ang balita sa mga radyo na mamangalakal ng barko, sa mga grupo ng tripulante sa Dagat Arabo, sa mga daungan na walang gustong sabihin kung saan nanggaling ang balita. May isang barkong Pilipino raw na nagdadala ng bigas para ipamahagi, hindi armado ng mabigat. Halos lahat ng tripulante ay sibilyan, at hindi para kumita kundi para tumulong sa mga tao. At sa dagat na puno ng mga kahina-hinalang barko, mga armadong grupo na laba sa batas, at mga pirata na naghihintay ng biktima, ang ganitong balita ay dapat na maglagay sa barkong iyon sa panganib. Ngunit walang naakalang ang balitang ito ay magiging mas kakaiba pa. Dahil sa gabing iyon, maraming mabilis na barkong armado na dating nagnanakaw ng mga kargamento ay unti-unting nawala mula sa kanilang mga pinagmamasdan, tila sila ay lumalayo sa ruta na dadaanan na MV Laya. Hindi dahil sa takot sa armas, hindi dahil sa takot sa hukbo, kundi dahil sa isang pangungusap na kumalat ng mas malawak kaysa sa mga alon ng dagat. Ang barkong Pilipino na ito ay hindi nagdadala ng ginto, nagdadala ito bigas para sa emega nagugutom. At ang pangungusap na iyon ay magbabago sa buong karagatan upang maging kakaibang tahimik. Bago umalis ang barko sa daungan, tinipon ni Kapitan Santos ang lahat tripulante sa kubyerta. Sa lakas ngangin ng dagat bandang 2, noon ng madaling araw, lumipat ng walang tigil ang mga banderitas sa palo. Ang mailaw sa palo ay sumisinag sa bawat mukha, nagpapamuka sa kanila ng mga manlalakbay noong sinaunang panahon. Ang ilan ay mga mekaniko, ang ilan ay mga mandaragat, ang ilan ay mga voluntaryo sa kalusugan, at mayroon ding isang ship chef na dating nagtatrabaho sa isang marangyang hotel sa Palawan ngunit ngayon ay nakatayo kasama ang isang malaking kaldero. Alam ng lahat na ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Mahaba ang ruta, dadaan sa mga tubig na mayroong kawalan ng katiyakan sa politika at mga gray areas kung saan ang batas ay mas mabagal kaysa sa armas. Tinignan ni Kapitan Santos ang bawat tripulante bago magsalita ng may matatag ngunit hindi malakas na tinig.
Maikli lang ang sasabihin ko. Hindi tayo lumabas para maging bayani at hindi tayo lumabas para may patunayan sa kahit sino. Naging tahimik ang lahat. Nagdadala tayo ng bigas sa mataong walang makain. Nagdadala tayo ng pagkain sa mga bata na hindi na malaman kung alin ang tunong ang ulan at alin ang tunong ang bomba. Ang pangungusap na iyon ay nagpababangang tingin ng marami ng hindi nila namamalayan. Uminto sandali si Kapitang Santos at nagpatuloy. Hindi ko ginagarantiya na magiging mabait ang dagat sa atin. Mari tayong subaybayan, pagbantaan o piliting bumalik. Ngunit hanggat kaya pang umandar ang barko, hindi natin hahayaang ang mga bagay na ito ay maging numero lamang sa mga dokumento. Pagkatapos, kinuha niya ang isang piraso ng papel. Ito ay isang listahan ng lahat ng kargamento, bigas, pinatuyong pagkain, gamot, pagkain ng mga bata, at maliliit na liham mula sa mga Pilipino sa buong bansa na ipinadala sa mga tatanggap sa destinasyon. Ang nabagay na nasa ilalim ng ating pa ay hindi produkto, sabi niya habang ginagamit ang kanyang paa upang tapikin ang kubyerta. Ito ay mensahe mula sa ordinaryong tao na nagtitinda ng karinderya, mga nagtitinda sa palengke, mga estudyante, mga super ng taksi, mga pari sa simbahan, mga magsasaka sa gitnang Luzon, at mga batang nag-abuloy ng kanilang baon. Tumingala siya at muling tinignan ang lahat. Kaya, ngayong gabi, kung may gustong bumaba sa barko, hindi ako magagalit at igagalang ko agad ang inyong desisyon. Walang gumalaw. 1 segundo ang lumipas. 2 segundo. 3 segundo. Inangat ng punong mekaniko ang kanyang kamay. Napalingon ang lahat, ngunit sinabi niya, hindi ako bababa. Kapitan, itatanong ko lang, kung may problema ang makina sa kalagitnaan ng biyahe, pwede bang humingi ng doble ng karaniwang oras ng pag-ayos? Dahil hindi ko hahayaang huminto ang barkong ito, isang mahinang tawanan ang narinig na napagaan sa kapaligiran. Sumunod ang isang voluntaryo. Hindi pa ako nakakadaan sa ganitong mapanganib na tubig, pero alam ko kung gaano kasakit ang hindi kumain ng isang araw. Sasama ako, dagdag pang isa. Kung makakatagpo talaga tayo ng mapirota, hindi ko alam kung paano lalaban. Pero alam ko na ikakahiya ko ang sarili ko habang buhay kung hindi ako sumama sa simula pa lang. Natahimik sandali si Kapitan Santos. Ang kanyang mamata na dating matigas tulak ng bakal ay lumambot ng kapansin-pansin. Tumango lamang siya ng isang beses at sinabi, kung gayon, tandaan natin, hindi tayo maglalakbay ng may galit. Hindi natin itataas ang ating sarili higit sa iba. Lumalabas tayo bilang isang tao na naniniwala pa rin na ang isang butil ng bigas ay sapat ang halaga upang pigilan ang kawalan ng pag-asa. Matapos ang kanyang masalita, humaba ang tunog ng busi ng barko sa gitnang dilim. Ang malubid ay binitawan, ang angkla ay nangat at ang MV Laya ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan mula sa daungan ng walang nakakalam na ang panata sa kubyerta noong gabing iyon ay ipinapasa ng mas malayo kaysa sa iniisip nila sa pamamagitan ng radio wave, sa pamamagitan ng mga tagabantay sa baybayin, sa pamamagitan ng mga mata ng mga taong hindi pa nila nakita, kasama na ang tainga ng mga pirata. 3 araw pagkatapos umalis sa Pilipinas, nagsimulang magbago ang kulay ng dagat mula sa maligamgam na tubig ng timog silangang Asya patungo sa malalim, maitim na ibabaw ng tubig na sumasalamin sa langit tulad ng isang bakalan na plato. Ang Amphilia ay lumaya ng matatak sa pangunahing ruta ng kalakalan patungo sa karagatang Indian. Lahat ay tila normal. Ngunit alamenehe lahat sa barko na ang normalidad sa dagat ay isang ilusyon na maaring maglaho anumang oras. Isang gapon, ang tripulante na nakaduty sa bridge ay sumiga, 2 mabilis na barko sa starboard. Tila huminto ang pahinga ng buong bridge. Agad na kinuha ni Kapitan Santos ang binocular. Ang una ay maliit at kakaibang mabilis. Ang isa pa ay tumatakbo ng malawa, tila sinusuri ang distansya. Wala silang malinaw na bandila. Agad na lumapit ang radio operator na si Nilo Garcia upang magulat. Walang tugon mula sa kanila. Kapitan, binuksan niya ang silent mode sa barko. Walang direktang nagsalita, ngunit pare-pareho ang iniisip ng lahat. Ito ay maring pagsubok ng mapirata. Nagutos si Kapitan Santos na dagdagan ng bahagya ang bilis ng makina. Hindi sapat upang magmukhang tumatakas, ngunit sapat upang mapanatili ang distansya ng barko. Pagkatapos, nagutos siyang buksan ang pampublikong signal ng radyo. Ito ang barko ng tulong mula sa Pilipinas.
nagdadala ng bigas at mga gamot para ipamahagi sa mga sibilyan sa krisis na lugar. Kung natatanggap ninyo ang signal na ito, mangyaring panatilihin ang ligtas na distansya, tahimik, walang tugon. Patuloy pa rin sa pag-ikot ang dalawang mabilis na barko. Ang mga tao sa kubyerta ay nagsimulang maglipat ng mga bagay na madaling matangay mula sa daanan. Ang ilan ay palihim na humawa sa bakal na hawakan orange, kahit alam nilang halos walang may tutulong ang maiyon kung sakaling salakayin sila. Pagkalipas ng 5 minuto, dahan-dahang lumapit ang isa sa mga mabilis na barko hanggang sa makita ang isang lalaki sa unahan ng barko. Nakasuot siya ng takip sa mukha, may hawak na kamera, hindi nagtataas ng baril, at walang ipinapadalang signal. Tiningnan lamang niya ang Mvilaya, at sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Dahan-dahang lumiko ang mabilis na barko. Hindi ito paglapit upang sumalakay. Hindi ito pag-ikot upang umatake, kundi ito ay lumalayo. Nang makita itong isa pang barko na nasa likuran, dahan-dahan din itong bumagal bago lumiko sa makaibang direksyon ng tahimik, tila may utos na hindi na kailangang ipahayag. Ang mga tripulante sa Mvilaya ay nakatingin ng hindi makapaniwala. Iyon lang ba, Kapitan? Tanong ang isang batang tripulante ng mahina. Nakatingjing pahing, si Kapitan Santos sa binokular bago dahan-dahang ibinaba ito. Hindi pa natingalang. Pagkalipas ng 10 minuto, ang matagal ng tahimik na radyo ay nakaroon ng tunog ng pagkalas. Ito ay isang Arabong Ingles na halo na may matigas na aksento at nagtapos sa isang maikli ngunit malinaw na pangungusap upang marinig ng lahat. Narinig namin na ang barkong Pilipino ay nagdadala ng pagkain para sa mga nagugutom. Ngayong gabi, walang sinumang manggugulo sa inyo. Nawala agad ang signal. Sa bridge, walang nagsalita ng matagal. Ang hangin ng dagat ay humihip pa rin tulad ng dati. Ang alon ay humahampas pa rin sa unahan ng barko tulad ng dati. Ngunit may nagbago na. Tumingin si Kapitan Santos sa mga tripulante na nakatayo ng tahimik bago nagsalita ng mahina. Umakyat sa kanila ang ating balita. Sino po ang nagpadala ng balita, Kapitan? Tanong ng isa. Tumingin siya sa malayo na abot tanaw. Marahil, ang gutom ay nagsasalita ngang isang wika na naiintindihan ng lahat. At mula sa puntong iyon, ang kwento ng barkong Pilipino ay hindi na lamang usap-usapan. Nagsimula itong maging isang alamat sa dagat na maging ang maanino na nagtatago sa mapanganib na tubig ay lumalayo sa misyon na nagdadala ng bigas para sa mga nagugutom. Ilang daang milya ang layo, sa isang tuyo at mabatong baybayin, nakatayo ang isang lalaking nagnangalang Zahir sa isang toreng pagbabantay, nakatingin sa dagat. Dati siyang pirata, sumasakay sa mabilis na barko upang magnakaw mula sa mga barkong kargamento, humahawa ng armas upang agawin ang gasolina, pagkain, at pera mula sa mga mas mahina. Para sa kanya, ang dagat ay hindi bahay. Ito ay isang lugar ng pangangaso. Ngunit noong gabing iyon, hindi hawa ni Zahir ang baril. Hawa niya ang radyo at nakikinig sa balita mula sa grupo ng mga nakbabantay sa gitnang dagat. Isang barkong Pilipino ang nakdadala ng bigas patungo sa kanluran. Walang mabigat na armas, may mga liham mula sa mamamayan na kasama ng mga tulong. Ang salitang liham ay nagpatigil kay Zahir. Naalala niya ang kanyang ina na matagal nang pumanaw ilang taon na ang nakakaraan sa panahon ng digmaan at tagutom. Ang kanyang ina ay kumuhang huling 3 dakot ng bigas at ibinahagi sa mga kapitbahay kahit na halos wala na silang matira sa sariling bahay. Noong araw na iyon, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit kailangan pang ibigay gayong sila mismo ay gutom. Sumagot ang kanyang ina, dahil kung pananatilihin natin para sa ating sarili, ang gutom ay mananatili lamang sa ating tiyan. Ngunit kung nakikita natin ang iba na gutom at hindi tayo kumikilos, ang gutom ay papasok sa ating puso. Ang pangungusap na iyon ay sumunod sa kanya sa buong buhay niya. Matapos mamatay ang kanyang ina, hindi na naging mabuting tao si Zahir. Pinili niya ang mas madaling landas, pinili ang karahasan, pinili ang walang moral na paghahanap buhay. Sinabi niya sa sarili na ang dagat ay natuturo sa mga malambot na mamatay ng mas maaga, hanggang sa isang araw ay naging tao siya na ayaw nang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngunit ngayong gabi, ang kwento ng isang barkong Pilipino ay ibinalik ang lahat ng nakaraan. Lumapit ang isa sa kanyang matauhan. Boss, kung pipigilan natin sila, ngayong gabi, walang patrol boat sa rutang iyon. Hindi agad sumagot si Zahir.
Tiningnan niya ang madilim na dagat sa harap bago dahan-dahang nagtanong, "Alam mo ba kung ano ang dala niyon? Bigas po at gamot, sagot ng tauhan, at bakit natin papanawin?" Tumawa ng tuyo ang tauhan. "Ang mga gamit ay gamit pa rin namin. Puwede itong ibenta o ipalit sa langis." Lumingon si Zahir ng matalim. Ang kanyang mata ay matigas hanggang sa tumahimik ang kabilang panik. Ang mabagay na iyon ay hindi produk. Pupunta sila sa mga mas gutom kaysa sa atin. Sumingit ang isa pang lalaki. At hahayaan na lang natin silang dumaan ng ganun. Isipin ng nga tao na mahina tayo. Natahimik si Zahir bago sumagot, "Hindi. Isipin nila na may natitira pa tayong pagkatao. Walang nakhlakas loop na makipaktalo." Lumakat siya patungo sa lumang kahoy na mesa. Kinuha ang mapang dagat at ipinasa ang kanyang daliri sa ruta na maaring gamitin ngang barkong Pilipino. Pagkatapos, nagutos siya ng may determinasyon magpadala ng balita sa lahat ng istasyon ng bantayan, ngunit huwag lumapit. Sinumang lumabag ay hinahamon ako. Maraming tauhan ang nagulat dahil ito ang unang pagkataon na inutusan ng kanilang pinuno na bantayan ang isang barko sa halip na salakayin. Noong gabing iyon, nakatayo si Zahir at binabantayan ang maalon hanggang sa maumaga. Hindi siya sigurado kung nakbabayat ba siya ng kasalanan o sinusunod lamang ang boses ng kanyang ina na muli niyang naririnig sa kanyang puso. Ngunit isang bagay ang sigurado niya, sa mundong ito, maraming barko ang nadadala ng mahalagang kargamento, ngunit ilan lamang ang nadadala ng dignidad ng tao kasama nito. At kapag ang barkong iyon ay isang barkong Pilipino na nagdadalan bigas sa mga nagugutom, maging ang nga taong nabuhay sa pandarambong sa dagat ay alam na kailangan nilang lumayo. Kinabukasan, ang Radio Room M. Vilaya ay may tanging maliit na berdeng ilaw. Ang radio operator na si Nilo ay nakikinig sa mga signal na halo-halo sa pagitan nga ingay, mga anunsyo sa paglalayag, at maikling mensahe mula sa iba pang komersyal na barko. Siya ay isang tahimik na tao, mas gusto ang makinig kaysa magsalita, at mahusay siyang makahuli ng tono ng boses tulad ng pahuli ng radio wave. Bandang 1:00 madaling araw, narinig niya ang isang kakaibang signal na sumingit sa pagitan, tila may sadyang hindi mag-iwan ng bakas. Maikli at malinaw ang pangungusap gamit ang halo-halong dialekto, ngunit sapat ang nilalaman upang agad siyang umupo ng tuwid. Ulitin, ang barkong Pilipino ay huwag guluhin. Hayaan itong dumaan. Sinumang lumapit ay itinuturing na lumabak sa kasunduan sa baybayin. Agad na nairekord ni Nilo ang boses at pumunta kay Kapitan Santos. "Kapitan, sa tingin ko may nagpapadala ng balita upang protektahan tayo." Pinakinggan ni Kapitan Santos ang recording ng 2 beses. Hindi siya madaling magulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na pagtataka. Hindi ito ordinaryong babala. "Opo, Kapitan," tumango si Nilo. "Para itong utos mula sa isang taong may impluensya sa lugar na ito." Mabilis na kumalat ang balita sa buong barko. Ang ilang tripulante ay gumaan ang loob. Ang iba naman ay mas nag-alala dahil ang pagtanggap ng proteksyon mula sa dark network ay hindi isang bagay na nagpapagaan ng loob. Nagtanong ang isang voluntaryong babae, "Baka bitag ito, Kapitan?" Sumagot si Kapitan Santos ng toto, "Posible. Ngunit anuman ito, kailangan nating maging matino. Kung gusto nila tayong pigilan, dapat ay napigilan na tayo kagabi." Noong gabing iyon, walang nakatulo ng mahimbing. Bagaman kalmado ang dagat sa loob ng maraming araw, ang puso ng bawat isa ay tila lubid ng barko na hinila ng buo. Hanggang sa sumikat ang araw, isang lumang bangka ng pangingisda ang lumitaw sa kaliwang gilid. Lumayag ito ng malayo, hindi masyadong lumapit, at walang mapanganib na kilos. Ngunit ang kakaiba ay lumayag ito ng ganon sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, pasapit ng hapon, dumating ang pangalawang bangka upang palitan ito at nawala ang una. Nagpapalitan sila ng duty. Mahinang sabi ni Nilo, "Binabantayan tayo?" tanong ng isa. "O binabantayan ang mga pupunta sa atin?" Sagot niya. Pagsapit ng gabi, muling umugong ang radyo. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ito. Isang maikling ngunit magalang na Ingles. "Barkong Pilipino, magpatuloy. Ang unahan ninyo ay ligtas ngayong gabi. Huwag lumiko mula sa inyong kasalukuyang koordinasyon." Tumingin si Nilo kay Kapitan Santos, kaya pinindot niya ang transmit button sa unang pagkakataon. "Sino kayo?" Tahimik sandali bago sumagot ang parehong boses.
mga taong naaalala pa kung gaano kasakit ang gutom, nawala ang signal, walang pangalan, walang negosasyon, walang pasasalamat na kailangang ipagpalit. Ilang pangungusap lamang ang nagpatahimik sa buong barko muli. Nung gabing iyon, ang chef ng barko ay nahanda ng malaking kaldero ng lugaw at ipinamahagi sa lahat. Sinabi niya na kapag hindi kalmado ang puso ng isang tao, dapat siyang kumain ng isang bagay na mainit. Ang mantripulante ay nakatayo na may hawak na mangkok ng lugaw sa gitna ng hangin ng dagat. Ang ilan ay nakatingin sa dilim na tila walang laman. Ngunit ngayon, alam na ang lahat na ang dilim na iyon ay hindi walang laman. May mga matang nakbabantay, mayroong isang uri ng network na nagbubukas ng daan, at ang pinakakakaiba ay ang mataong iyon ay maaring dating panganib ng dagat. Ngunit ngayong gabi, pinili nilang protektahan ang barko na nagdadala ng bigas mula sa Pilipinas dahil lang sa isang simpleng katotohanan na mahirap tutulan. Ang mga nagugutom ay hindi dapat nakawan ng kanilang susunod na pagkain. Bagaman nagsisimula ng maging mabait ang tao, ang dagat ay hindi kailanman nagbibigay ng pangako. 2 araw pagkatapos nito, nagsimulang magtipon ang makapal na ulap sa kanluran. Mabilis na nagbago ang direksyon ng hangin kaya kinailangan ng navigator na tingnan muli ang instrumento ng 2 beses upang kumpirmahin na hindi siya nakamali sa pagbasa. Mabilis masyado ang bagyo, sabi niya. Agad na nagutos si Kapitan Santos na ikabit ng gimay-higipit ang lahat na kargamento, suriin ang mapinto ng bodega, at ibaba ang mabagay sa kubyerta na posibleng matangay sa dagat. Sa loob ng wala pang 1 oras, ang MV Laya ay tila nagbago mula sa isang barkong nagdadala ng pag-asa patungo sa isang lumang boksingero na naghahanda para sa laban. Nang tuluyang dumating ang bagyo, nilamon ng langit ang dagat kaya hindi na makita kung nasaan ang abot tanaw. Ang malon ay nagangat sa unahang barko ng napakatas, tila ibabato ito sa langit bago ibagsak ng malakas. Ang masako ang bigas sa lupang bodega ay mahigpit na nakatali, ngunit umuga pa rin ang buong barko. Ang ilang voluntaryo ay halos malipasan ng lakas. Maraming tripulante ang kailangan magtrabaho kahit halos hindi na makatayo. Ang tunog na metal na nakbabangkan, ang ugong ng makina, at ang sipol ng hangin ay nagsama-sama upang maging isang kaguluhan kung saan walang lugar para itago ang takot. Sa panahon ng pinakamataas na alon, tumunog ang alarm sa engine room. Ang temperatura ng pangunahing makina ay tumaas ng hindi normal. Agad na tumakbo ang punong mekaniko at ang kanyang matauhan. Nilampasan ang basa-basa na daanan patungo sa ilalim ng barko. Ang init sa engine room ay kabaliktaran ng lamig ng hangin sa kubyerta. Makaiba silang mundo. Ang ingay ng makina ay napakalakas kaya halos hindi na sila makapag-usap. Nalaman nilang may isang bahagi ng tubongan, cooling water na nagsimulang tumagas dahil sa patuloy na pagyanik mula sa mga alon. Kung papahintuin natin ang makina ngayon, mawawalan tayo ng balanse, sigaw ng katulong, ngumanga ang mekaniko. Kung gayon, ayusin ito kahit na mainit. Gumamit sila ng makapal na tela, bakal na clamp, at lakas ng tao upang pansamantalang hawakan ang tubo. Umusok ang mainit na singaw sa kanilang mga braso, na nagiwan ng marka ng paso, ngunit walang umatras. Dahil alam nga lahat na sa ilalim ng kanilang mapaa ay napakaraming bigas na walang saysay kung huminto ang barko sa gitna ng bagyo. Sa bridge, mahigpit na hawa ni Kapitan Santos ang manibela. Ang kanyang mamata ay hindi inaalis sa mga alon sa harap. Maraming beses na siyang nakaranas ng malalaking bagyo, ngunit may kakaiba sa pagkataong ito. Dahil hindi lang niya inililigtas ang matao sa barko, inililigtas din niya ang lahat ng paasa ng libu-libong iba pa. Bigla, umugong ang radyo sa gitna ng ingay. Barkong Pilipino, naririnig mo ba may malalaking alon sa hilaga ninyo? Lumiko pakaliwang 6 degrees. Ulitin, lumiko pakaliwa ng 7 degrees. Tumingin si Nilo sa kapitan. Pareho pa rin ang boses. Kapitan, hindi nag-atubili si Kapitan Santos. Agad siyang nagutos. Wala pang 10 minuto pagkatapos nito, isang napakalaking alon ang humampas sa eksaktong lugar kung saan sana haharapin ng barko kung nanatili ito sa dating direksyon. Napakataas nito kaya namutla ang lahat ng nakakita dahil alam nila na kung tinamaan sila ng buo, ang pinsala ay maaring mas malala pa. Tinulungan niya tayo ulit. Bulong ng isa. Ang bagyo ay nagpatuloy sa buong gabi, ngunit ang MV Laya ay nanatiling matatag.
Nang lumitaw ang malabong sinak ng umaga, halos ubos na ang lakas ng lahat sa barko. Gayunpaman, nakaligtas sila ang barko, ang matripulante, at ang pinakamahalaga, kumpleto pa rin ang lahat ng sako ng bigas. Personal na bumaba si Kapitan Santos upang suriin ang bodega. Iniabot niya ang kanyang kamay at mahina na hinawakan ang isang sako ng bigas, tila pinapatunayan sa kanyang sarili na naroon pa rin ito. Sa itaas, dahan-dahang lumabas ang araw mula sa mga ulap pagkatapos ng bagyo, sumisinak sa dagat na nagsimulang kumalma muli, at sa katahimikan na iyon, nagsimulang maunawaan ng lahat na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nakaharap sa maalon at pirata, kundi pinapatunayan nito na kapag sapat ang mabuting intensyon, minsan kahit ang maestranghero sa gitna ng dagat at kahit ang pinakamabangis na kalikasan ay maaring magbigay ng daan upang makapagpatuloy. Pagkatapos ng bayo, ang kapaligiran sa barko ay tahimik sa pagod. Marami ang may mga pasa, ang ilan ay may benda sa braso o balikat, ngunit walang nagreklamo. Dahil ang makita na lumulutang pa rin ang barko ay sapat na upang magpasalamat ang lahat. Noong hapon na iyon, nagpasya si Kapitan Santos na pahintulutan ang matripulante na magpahinga sa shift. At upang palakasin ang kanilang loop, hiniling niya sa mga voluntaryong team na buksan ang kahon ng mga liham na ipinakatiwala ng mga mamayang Pilipino at basahin sa kubyerta. Ang kahon ay ordinaryong karton, ngunit puno ito ng iba't ibang kulay ng sobre. Ang ilan ay isinulat sa sulat kamay ng bata. Ang ilan ay gumamit no papel mula sa mga kuwaderno. Ang ilan ay Tagalog-Ingles. Ang ilan ay may maikling panggungusap lamang na may malit na hugis puso. Kinuha ang isang voluntaryong babae ang unang liham at binasa. Sa mga naghihintay ng bigas, 12 taong gulang po ako. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo matutulungan ng malaki, pero gusto ko po sanang busok ang lahat at sana po ay makabalik na sa eskwela, ang mabata doon tulad ng dati. Tahimik na nakinig ang lahat. Mahinang humihip ang hangin na nagpakilos sa dulong papel. Isa pang liham ay mula sa isang magsasaka mula sa Isabela. Ang bigas na dinadala ninyo ay maaring galing sa parehong bukit tulad na sa akin. Buong buhay ko ay nagtanim akong bigas. Alam kong mabuti kung gaano kahirap makakuha ng isang butil kailangan ng lakas, tubig at oras. Sana ang bigas na ito ay makarating sa mga kamay na mga tunay na nangangailangan. Tahimik na pinunasan ng chef ng barko ang kanyang mata. Ang susunod na liham ay mula sa isang tinderang karinderya. Nagtitinda akong isang kalderong ang kanin bawat araw. Hindi ako mayaman, ngunit alam ko na kung hindi kumain ang tao, wala silang lakas kahit umiyak. Pakiusap na sabihin sa tatanggap na may isang Pilipino na nag-alala sa kanila. Pagkatapos, kinuha ni Nilo ang isang liham. Ito ay isang maliit na pirasong papel na may sulat kamay na tila sa bata na bagong natuto magsulat. Hindi ko pa po nakikita ang Gaza, pero sinabi pong guro namin na maraming bata ang walang makain. Kaya hindi po ako bumili ng isang laruan at ipinaabuloy ko na lang po ang pera. Walang nagsalita matapos ang pangungusap na iyon dahil alam ngang lahat na ang ilang kabutihan ay hindi maingay, ngunit mas matimbang ito kaysa sa anumang talumpati. Hiniling ni Kapitan Santos ang isang liham at binasa ito mismo. Ito ay isang liham na walang pangalan ng napadala. Hindi namin alam kung sino kayo, ngunit sana ay malaman ninyo na ang inyong barko ay hindi lamang nagdadala ng bigas. Nagdadala ito ang paniniwala na maraming tao na hindi pa iniwan ng tao ang isa't isa. Matapos basahin, natahimik siya sandali bago dahan-dahang tiklupin ang papel at ilagay sa bulsa ng kanyang damit. Nung gabing iyon, maraming tripulante ang nagsimulang tumulong sa pagsasaling ng ilang bahagingang liham sa Ingles at Arabic upang ihanda para ipasa kasama ang matulong. Gusto nga, lahat na malaman ng mga tatanggap na ang bigas na ito ay hindi galing sa isang walang pangalan na bodega kundi galing sa pusong nga totoong tao. Sa gitnang malawak na dagat, ang Mvilaya ay hindi na lamang isang barko. Naging tulay ito na lumulutang sa tubig, nag-uagnay sa makataong hindi pa nakakakilala, sa mataong makakalayo sa kontinente at sa mataong maaring hindi kailanman makakasagot sa maliham na ito. Ngunit minsan, ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng two-way conversation. Ang malaman lamang na may nag-isip sa iyo ay maaaring magbigay sa isang taong nanghihina ng dahilan upang mabuhay pa ang isa pang araw. At sa kalaliman ng dagat, ang pangalan ng barkong Pilipino na ito ay patuloy na kumalat ng tahimik.
ang barko na nagdadala ng bigas, ang barko na nagdadala ng mga liham, ang barko na napabalik ng loop maging sa mga tao sa dilim. Habang papalapit sa gitnang silangan, lalo pang tumitindi ang ruta ng paglalayag. Maraming komersyal na barko na dumadaan ang madalas na nagpapadala ng babala tungkol sa mga panganib. Ang ilan ay nagulat na geolokasyon naga kahina-hinalang barko. Ang ilan ay nagpapayo na mag-ingat sa pagsubaybay sa gabi. Ngunit ang kakaiba ay, sa bawat pagkakataon na mayroong ulat ng abnormal na aktibidad, ang malokasyong iyon ay nakakagulat na lumalayo sa Emphilaya. Hanggang sa isang gabi, malinaw na nahuli ni Nilo ang signal ng usapan sa pagitan ng isang grupo ng mga mabilis na barko. Ulitin, ang koordinasyong ito ay hindi papasukin. Hayaan itong dumaan. Ang barkong Pilipino ay nasa ilalim ng proteksyon. Ang salitang proteksyon ay nagpatingin sa lahat sa isa't isa. Nagutos si Kapitan Santos kay Nilo na subukang makipag-ugnayan ng maingat at sa pagkakataong ito, may sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at paos. Tila isang taong nakaranas ng ang hangin ng dagat at usok ng baril sa mahabang panahon. Kapitan Pilipino, makinig kang mabuti. Mula ngayong gabi hanggang sa susunod na sona, walang sinumang lalapit sa iyo ng higit sa distansyang babala. Kung makakita ka ng bilis na barko sa malayo, huwag kang magulat. Hindi sila narito para kumuha ng kung ano man. Bakit ninyo kami tinutulungan? Direktang tanong ni Kapitan Santos. Natahimik sandali ang kabilang linya bago sumagot dahil naalala namin noong bata pa kami. Ang pagkain ng isang mangkok ng kanin ay napakahalaga. Sino kayo? Hindi mahalaga, hindi sumuko si Kapitan Santos. Kahit pangalan man lang, sa pagkataong ito, mahina siyang tumawa. Ang pangalan ng isang taong maraming nagawang pagkakamali ay hindi nakakatulong sa anuman, Kapitan. Ngunit ngayong gabi, tawagin mo akong ang bantay dagat. Muling natahimik ang signal. Hindi nagtagal. Sa radar, lumitaw ang tatlong maliliit na tuldok. Mabilis silang gumagalaw ngunit hindi direkta papunta sa kanila. Lumayag sila sa isang formasyon na tila nagbabantay sa linya kaysa sa paglusop. Tila nagpapakita sa iba na ang lugar na ito ay may nagmamay-ari at nagbabantay. Hindi ko inakalang darating ang araw na tutulungan ng mga pirata ang isang barko ng tulong. Bulong ang isang batang tripulante. Ang dagat ay hindi kailanman mayroong puti o itim na lubusan, mahinang sagot ni Kapitan Santos. Mayroon lamang na taong minsan ay pumili ng gagawin. Noong gabing iyon, ang maaninong ng mabilis na barko ay paminsan-minsan lumilitaw sa abot tanaw. Minsan ay sumasalamin sa liwanag ng buwan ng isang saglit at pagkatapos ay nawawala. Ngunit walang lumapit. Walang nagtaas ng armas upang magbanta. Tila ang dagat na dating lugar ng pangangaso ay pansamantalang naging banal na daanan. Nagsimulang tawagin ng ilang tripulante itong ang tahimik na zona dahil sa lugar na karaniwang punong paghahanap at paglusop ay walang anumang banta. Samantala, nagsimula ring umabot sa malalayong daungan ang balita mula sa barkong Pilipino. Ang ilang maritime journalists ay nagsalita tungkol sa isang humanitaryong ruta na maging ang mapirata ay hindi ginalaw. At bagaman walang nakakaalam ng lahat ng detalye, ang kwentong ito ay kumalat sa labas ng mundo, isang mundo na madalas naniniwala na ang takot ay nakakatalo sa lahat. Ngayon, makikita nila ang isa pang ebidensya na minsan, ang awa ay hindi lamang lumalaban sa karahasan kundi maaari nitong paatrasin ang karahasan upang magbigay ng daan. Maraming araw pagkatapos nito, ang MV Laya ay dumating sa lugar ng dagat na mas malapit sa punto ng paghahatid ng tulong. Ang kapaligiran ay nagbago mula sa pagharap sa mga madilim na anino sa gitna ng dagat tungo sa tensyon ng sistema ng pag-inspeksyon at pandaigdigang politika. Lahat ay bumagal, naging mas detalyado, at nangailangan ng koordinasyon mula sa maraming panik. Hindi maaring direktang dumaan ang barko sa baybayin. Alam ni Kapitan Santos simula pa lang na ang tunay na misyon ay hindi natatapos sa pagdating ng barko, kundi natatapos kapag ang bawat sako ng bigas ay naipasa sa kamay ng matunay na naghihintay. Sa abot tanaw, nagsimulang makita ang mabarko ng internasyonal na ahensya, mga barko ng pagmamasid, at mga barko ng serbisyo sa paglilipat na may espesyal na pahintulot. Mas abala ang radyo kaysa sa dati dahil sa pag-verify na impormasyon, pagpapatunay na mga dokumento, at pagtatakda ng ligtas na ruta. Ang mga voluntaryo sa barko ay nagsimulang muling ayusin ang lahat ng mga dokumento ng kargamento. Inihiwalay ang iba't ibang uri ng bigas,
Inayos ang listahan ng mga gamot at sinuri ang dami ng pagkain ng mga bata ng detalyado. Walang sinumang nakpabaya sa pagod o sa damdamin mula sa nakaraang paglalakbay na magdulot ng anumang pagkakamali sa huling yugto. Nakatayo si Kapitan Santos at tinitignan ang lahat ng mga kargamento sa pintuan ng bodega. Alam niya na mula ngayon, bawat minuto ay mahalaga dahil kung makaproblema ang paglilipat, ang tulong ay maaring maantala ng ilang araw. At sa lugar na naghihintay ng bigas, ang isang araw na pag-aantala ay maaring higit pa sa kayang maunawaan ng matagalabas. Noong hapon, isang maikling mensahe mula sa Ground N ang natanggap sa pamamagitan ng Coordination Network. Maraming bata ang naghihintay ng unang set ng pagkain. Ipabatid sa barko na ang inyong bigas ay kailangan ng mabilis. Nakarating na sa matatanggap ang balita tungkol sa mga liham. Binasa ang voluntaryong babae ang mensahe at tumingala, lumuluha ng hindi niya namamalayan. Alam na nila na may dala tayong liham. Mahina siyang tumawa, nakahinga ng maluwag. Kahit paano, malalaman nila na may nag-isip sa kanila. Kasabay nito, ang parehong channel nga radyo na dating nakikipag-ugnayan mula sa madilim na dagat ay muling umugong. Sa pagkakataong ito, ang boses sa kabilang linya ay mas pagod kaysa dati, Kapitan Pilipino. Mula rito, hindi mo na kailangang matakot sa mabilis na barko. Nakarating ka na sa lugar kung saan walang sinuman mula sa aming panig ang manggugulo. Natahimik si Kapitan Santos bago sumagot, "Salamat." Natahima sandali ang kabilang linya at pagkatapos ay binikas ang huling pangungusap. Kapag nakarating na ito sa kamay ng mga bata, pakiusap, sabihin sa kanila na mayroon pa ring isang tao sa gitna ng dagat na nakdarasal para sa kanilang busok. Nawala ang signal. Walang nakakaalam kung sino ang lalaking iyon, kung nasaan siya o kung mabubuhay pa siya kinabukasan. Ngunit ang kanyang pangungusap ay nagpatahimik sa buong radio room hanggang sa marinig ng malinaw ang tunog ng alon na humahampas sa katawan ng barko. Noong gabing iyon, sumasalamin ang papalubo na araw sa tubig na nagiging kulay tanso. Dahan-dahang bumagal ang Emphilaya upang hintayin ang proseso ng paggabay at paglilipat ng libu-libong sako ng bigas, ilang hakbang na lang ang layo mula sa mga nagugutom. Alam ng lahat sa barko na ang mahabang paglalakbay ay malapit na sa dulo, ngunit ang hindi inaasahan ay sa huling yugto na ito, sabay-sabay na tumingin sa kanila ang labas ng mundo, ang kwento ng barkong Pilipino. Ang kwento ng bigas, ang kwento ng mga pirata na kusang lumayo ng tahimik ay naging balita na gumagaling sa puso ng buong mundo. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang formal na paglilipat sa ilalim ng kontrol ng internasyonal na ahensya ng koordinasyon. Ang mga opisyal sa paglilipat ay sumakay sa barko isa-isa, sinuri ang mga dokumento, binuksan ang maselyong bodega, at mahigpit na sinuri ang listahan ng magamit. Ang bawat hakbang ay tila mabagal. Ngunit ito ay isang kinakailangang pagbagal upang matiyak na ang bawat item ay mapupunta sa tamang lugar. Ang mga sakong bigas ay patuloy na binubuhat mula sa loob ng barko, bawat paleta, bawat lambat, at pagkatapos ay inililipat sa mas maliliit na barkong paglilipat na magdadala nito sa mga punto ng distribusyon sa lupa. Maraming tripulanteng Pilipino ang nakatayo at pinagmamasdan ang tanawin na iyon na may halo-halong damdamin. Ang ilan ay tahimik na namisa, ang ilan ay humawa lang sa bakal na rehas at huminga ng malalim. Dahil bago pa man dumating sa sandaling ito, nakaranas na sila ng bagyo, takot at mga kuwento na halos hindi kapani-paniwala sa gitna ng dagat. Sa panahon ng paglilipat, isang opisyal mula sa ground team ang nagpadala ng larawan pabalik sa coordination system. Ito ay larawan ng maliliit na kamay ng isang bata na mahigpit na nakahawak sa isang bag ng bigas. Hindi masyadong malinaw ang larawan, ngunit sapat na upang mapaya ang marami sa barko nang hindi sila nakakahiyaan. Ang isa pang larawan ay isang malaking kaldero na nakasalang sa apoy. Maraming babae ang nagtutulungan sa pagluluto ng kanin, may mukha silang pagod ngunit may ilaw. Sa kanilang nga mata ang ilaw ng paghihintay na hindi nasayang. Tinakpan ng voluntaryong babae ang kanyang bibig, patuloy ang pagluha. Nakarating na talaga ang bigas. Tahimik na tumawa si Nilo, nakahinga ng maluwag. Kahit paano, malalaman nila na may nag-isip sa kanila. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang balitang barkong ito sa maraming media. Iba-iba ang mga headline, ngunit magkatulad ang mensahe. Barkong Pilipino,
Nagdala ang bigas upang tulungan ang nabiktima ang krisis. Humanitaryong misyon na dumaan sa mapanganib na ruta, di kumpirmadong gulat. Grupo NGMH Pirata, umiwas sa barkong tulong. Nagulat ang mundo hindi dahil sa armado, ang barkong Pilipino o nagpakita ng lakas, kundi nagulat dahil ang kapangyarihan na nagpatakbo sa mga anino ay hindi baril. Ito ay isang intensyon na dalisay kaya maging ang mawalang batas ay naalinlangan na harangin ang daan. Nang inangat ang huling sako ng unang batch mula sa barko, nagsimulang pumalakpak ang mga tao sa kubyerta ng barkong Pilipino ng walang kasunduan. Hindi ito maingay, ngunit puno ito ng pagyanik sa puso. Mula nang magluto ako, mahinang sabi ng chef ng barko, hindi ko pa naramdaman na ganon kabigat ang bigas. Sumagot si Kapitan Santos, dahil ngayon, kasing bigat ito ngang buhay ng tao. At noong araw na iyon, ang Emphilaya ay hindi na lamang isang barkong pangkargamento. Naging saksi ito na mayroon pa ring maliit na lugar sa mundo kung saan ang awa ay nananalo sa takot. At mayroon pa ring mabahagi kung saan maging ang mapirata ay pinipiling manahimik. Noong gabing iyon, matapos ang unang set ng paglilipat, ang langit sa ibabaw ng dagat ay kalmado, taliwas sa maraming araw na nakaraan. Mahina ang hangin kaya halos hindi marinig ang tunog. NG bandila na pumapagaspas. Naglakad si Kapitan Santos nang mag-isa sa unahan ng barko, tinitignan ang malalayong ilaw mula sa baybayin at iniisip ang lahat ng nangyari mula nang umalis sa Pilipinas. Lumapit si Nilo na may dalang maliit na radyo. Kapitan, may signal ulit para Hong Channel. Agad na kinuha ni Kapitan Santos ang radyo at inilagay sa kanyang tainga. Natahimik sandali ang boses sa kabilang linya bago umugong ng mahina at malinaw. Kapitan Pilipino, nagtagumpay ka. Tumingin si Kapitan Santos sa dilim. Nagdala lang kami ng bigas. Iyan ang hindi kayang gawin ng marami. Huminga ng malalim si Kapitan Santos. Nakita mo ang lahat. Binabantayan ka namin mula sa malayo. Ikaw ang pinunong grupong iyon, hindi ba? Mahinang tumawa ang kabilang linya. Dati, ang sagot na iyon ay nagpaunay kay Kapitan Santos sa halos lahat. Bakit ninyo kami tinutulungan? Hindi agad sumagot ang kabilang panig. Natahimik ang hangin ng matagal bago bumalik ang boses. Mas matatak kaysa kailanman, nung bata pa ako, nakita ko ang aking kapatid na umiyak dahil sa gutom. Pinakuluan nega nanay ko ang kanin na maraming tubig upang magmukhang marami. Nung araw na iyon, may barkong tulong na dumaan at nagulong ang pagkain malapit sa baybayin. Kung hindi iyon dumating, malamang hindi nakaligtas ang kapatid ko. Natahimik na nakinig si Kapitan Santos. Maraming taon ang lumipas. Naging masamang tao ako. Nagnakaw akong barko. Binantaan ang matao. Kinuha ang mabagay na hindi akin. Ngunit sa kaibuturan, naalala ko pa rin ang mangkok kanin noong araw na iyon. Ang boses sa kabilang linya ay medyo nanginginig bago magpatuloy. Nang marinig ko na may barkong Pilipino na nagdadala ng bigas sa mga batang gutom, alam kong kung hahayaan kong guluhin ng kahit sino ang barkong ito, wala nang matitira sa akin na maaring tawaging tao. Ipinikit ni Kapitan Santos ang kanyang mga mata sandali. Hindi niya alam ang mukha na laking ito. Hindi niya alam kung gaano karami ang nagawa niyang pagkakamali. Ngunit sa sandaling ito, naririnig lamang niya ang isang tao na may natitira pang bahaging ang ilaw sa kanyang puso. Maraming buhay ang nailigtas mo kaysa sa iniisip mo, mahinang sabi ni Kapitan Santos. Natahimik ang kabilang linya bago sumagot, hindi Kapitan. Nabigay lang ako ng daan upang makapagpatuloy ang bigas. Ang sagot na iyon ay nagpatawa kay Kapitan Santos. Ang una sa loob ng maraming araw. Kahit paano, salamat sa pagpili na gawin iyon. Huminga ng malalim ang boses sa kabilang linya. Kung makakaroon ng pagkakataon, ipabatid sa mga tao na ang kwento ng barkong ito ay umabot na sa maraming baybayin. Ang mga taong dating nagpaplanong magnakaw ay ngayon ay nagbabantay ng daan upang makadaan ito. Maaring hindi bumuti ng malaki ang mundo sa isang gabi, ngunit ngayong gabi, bumuti ito ng kaunti. Bago maputol ang signal, binanggit ng lalaking iyon ang huling pangungusap at salamat, Pilipinas, sa patuloy na paniniwala na ang isang butil ng bigas ay sapat ang halaga upang maipasa sa buong dagat. Natahimik ang radyo ng tuluyan. Ibinigay ni Kapitan Santos ang aparato kay Nilo at tumingin sa maitim na kalangitan sa itaas. Hindi gaanong maraming bituin,
ngunit sapat upang malaman na ang dilim ay hindi sumasaklaw sa lahat. Naalala niya ang lalaking walang pangalan, ang taong dating pirata, ang taong maaring hindi kailanman matatandaan bilang isang tagapagligtas. Ang taong pumili na lumayo sa kasamaan kahit isang gabi lang at minsan, ang isang gabi na ganun ay sapat na upang baguhin ang kwento ng buong dagat magpakailanman. Matapos ang misyon nega paglilipat, kumalat ang balita nega mevelaya sa buong mundo. Inulat ito, Nega Maga, internasyonal na istasyon Nega Balita. Ang ma-analis sa seguridad ay nagsalita tungkol dito bilang isang hindi inaasahang kaganapan. Itinuring ito nga humanitarian bilang isang refleksyon ng kapangyarihan ng mabuting intensyon at ibinahagi nga ordinaryong tao ang kwentong ito ng simple, maging ang mga pirata ay lumayo para sa barkong Pilipino na nagdala ng bigas upang tulungan ang mga nagugutom. Ang ilan ay ayaw maniwala, ang ilan ay nagsabi na parang alamat ito. Ngunit alam nga tao sa dagat na totoo itong nangyari. Noong araw na naghanda ang Empilaya para bumalik, walang malaking pagdiriwang, walang entablado, walang mailaw. Mayroon lamang matripulante na pumayat, umitim ang balat at halatang pagod. Ngunit sa kanilang mamata, may isang bagay na iba sa araw pag-alis nila. Ito ay ang katahimikan ng mataong nakakita ng tunay na kahulugan ng kanilang trabaho. Ang voluntaryong babae ay itinabi ang huling isinalin na liham sa kahon bago ngumiti ng may luha. Akala ko dati ay tumutulong lang ako sa mga dokumento at sa medisina. Ngunit ngayon alam ko na minsan, ang pagdadala ng pagkain sa kamay ng isang tao ay ang pagsabi sa kanya na hindi pa siya iniwan ng mundo. Mahinang tumawa ang mekaniko kahit na may benda pa rin ang kanyang braso. Kung alam ko lang na ang barkong ito ay babantayan ng mapirata, sana ay nakuhanan kong litrato ang engine room bilang ebidensya. Nagtawanan ang lahat ng buong tinik sa unang pagkakataon. Matagal na tiningnan ni Kapitan Santos ang dagat bago magsalita sa kanyang mga tripulante. Huwag ninyong alalahanin ang misyong ito dahil sikat ito o dahil pinausapan ito ng mga tao. Alalahanin ninyo ito dahil may isang bata na nakakain ng bigas, may isang ina na nakapagluto ng pagkain, at may isang tao sa gitna ng dagat na nagpasya na muling maging tao. Walang sumingit dahil ang pangungusap na iyon ang buong buot ng paglalakbay na ito. Nang lumaya ang barko mula sa zona ng palilipat at lumiko pabalik sa bayan, mahinang humihip ang hangin ng dagat, nagpapaalam sa abot tanaw. Walang anino ngang mabilis na barko, walang banta, walang panganib na muling lumitaw. Mayroon lamang malawa na dagat at ang kuwento na magpapatuloy sa kanilang lugar. Ang kuwento ng isang barkong Pilipino na hindi nakdala ng ginto o kayamanan, kundi nakdala ng bigas, nakdala ng maliham, at nakdala ng dignidad ng pagkatao. Ang kuwento ng mga pirata na hindi natalo nga anumang puwersa kundi natalo nga alaalang gutom. Ang kuwento ng mundo na nagulat nang makita na ang kabutihan ay hindi kailangang maingay. Minsan, lumalaya lang ito ng dahan-dahan sa gitna ng dagat at nagpapahintulo sa buong dilim na lumayo ng tahimik. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy na pinausapan ang Empilaya, hindi bilang ordinaryong barko, kundi bilang patunay na hanggat ang tao ay handang magbahagi ng bigas sa isa't isa, mayroong pa ring pag-asa ang mundo na makaligtas sa kalupitan. Ang kuwentong ito ay nagpapakita na minsan, ang pinakamakapangyarihan sa mundo ay hindi baril, hindi digmaan, kundi ang awa mula sa ordinaryong tao. Dahil hanggat ang tao ay handang magbahagi ng bigas sa isa't isa, ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala sa mundong ito.